Dami na rin nawasak ng mga bahay dito. Demolish. Ay, wala. Uli. Yung Kasi puno na yun sa Nike. sa Nike. may ano na, may mga tambak na sila dyan. Mataas na yung lupa, oh. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa may Mindanao Avenue Service Road. Dito sa may, nakikita nyo yung sa may kaliwa natin. Ito yung Mindanao Avenue NLEX toll. Papasok dyan sa toll itong NLEX. Mag-update ulit tayo ngayon na itong ina-update natin na project dito. Itong NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A. So makikita nyo, kanina nagpalipad tayo ng drone. At yung sa may itaas, ang laki na ng progress ngayon dito. Itong project na to. Nung nakaraan lang, wala pang mga girder yan. Ngayon, as of December 16, 2025, mag-alas 3:30 na ng hapon. So ito na. Mag-U-turn tayo rito. At kailangan natin pumasok ngayon sa may NLEX para makita natin yung sa may malapitan o yung actual. Although kita naman natin sa drone shot kanina, pero para makita lang natin, ma-experience lang natin kung ano yung magiging itsura niya and ano yung view nung driver's view kapag paahon na siya doon sa may on-ramp nitong flyover na ginagawa ngayon dito. Etong NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A. So mag-U-turn lang tayo ngayon. Bali dito sa lugar na to, regular na yung traffic, lalo na yung mga papasok dyan sa may NLEX. Etong mga pa-U-turn dito, makikita nyo, akala nyo traffic dito sa may Mindanao Avenue, pero ang traffic lang talaga dito is etong mga mag-U-turn. So U-turn lang tayo and then balik tayo mamaya pagka malapit na tayo dun sa may papasok sa may NLEX. Okay, so pag nandito tayo nakapwesto, makikita na natin yung mga girder na paahon na. Yung sa kabilang side naman ay pababa na. So bali dito, ito yung on-ramp, paakyat ng flyover magmula doon sa Mindanao Avenue toll gate. Ayan. So dito sa kanan, makikita nyo dati mga ano yan, may mga nakatira dyan, mga informal settlers. Tapos dito yung daan natin, parang nahati siya. Yung iba naman padiretso. So dito tayo, liligo tayo dito. Tapos makikita nyo dyan yung pierhead, nandyan na rin. Naka pwesto na. Tapos yung mga girder, parang ilang months na lang siguro malalagyan na rin ng flooring yan yung ano sa taas. So target na completion nito ay sa first quarter ng 2026 next year. Bali 12 months yung inilaan nilang target para matapos tong project na to. Although malapit lang naman siya kasi nasa 2 kilometers lang naman yung haba niya itong section 1A. So meron yan section siguro section 2B. Baka doon sa may ano yan, papunta naman na yun sa may bandang Republic Avenue. Ang contractor nga pala nito ay ang China Road and Bridge Corporation, bali CRBC. So sila yung may hawak ng project na to. At based on sa pag research natin ay marami na rin namang project na natapos or nagawa itong CRBC. International company naman siya, kaya mukhang siguro maganda rin naman yung project na yung magiging result pagka natapos na. Mukhang matibay naman. At ang budget nito ay 2.2 billion pesos. So U-turn tayo rito. Diyan sa kanan makikita nyo dyan yung depot ng Metro Manila Subway. Ngayon malawak na rin. Nahagip ng
drone natin kanina. Yung drone shot. So dito matraffic talaga. Everyday to dito sa part na to. Matraffic kasi yun nga, masikip na yung daanan papasok sa NLEX. Alright, so dito na tayo. Ayan, makikita ulit natin yung mga gear door dyan. At ito na yung papasok sa may NLEX. So langanin. Alright, so dito na. Kanan na tayo. Kaya makikita natin yung mga free cast dyan. Naka-install na dito sa kaliwa. Taas na rin May wall na talaga. Itong gilid. Itong off-ramp nitong NLEX C5 Northlink. So kung ang total na budget nitong project na to, pag mula dito sa may Mindanao Avenue hanggang doon sa may C5 CP Garcia sa may Katipunan ay umaabot ng 24 billion pesos. So itong ina-update natin ngayon ay Section 1A ay may budget na 2.2 billion pesos. Ang contractor nito ay CBRC or China Bridge and Road Corporation. Pagdating naman sa mga susunod pa na section ay mukhang ibang contractor na yata yung may hawak nun. So bali ito lang muna yung hawak nila. So makikita nyo, ayan yung mga precast nakapwesto na dyan. And papasok na tayo sa may toll gate. So dati etong daan na to nasa I think 4 lanes. So ngayon naging na lang siya, 2 lanes na lang dahil dito sa construction. Pero tingin ko nagkaroon ng road widening dito sa kanan para magkabilaan. Nagkaroon sila ng road widening, pinalapad nila ng kaunti. And then dito sa gitna, natambakan na rin nila ng lupa. Etong off-ramp, on-ramp nitong elevated na expressway. Ayan. So dito na pala ang magiging na. Yung mga manggagaling sa may C5, CP Garcia, ito na yung magiging exit nila, papasok na ng NLEX. So dire-diretso na yung mga nasa galing ng Katipunan, galing ng Commonwealth. Magkakaroon din ng doon, ng on-ramp, entry point papunta dito sa may Mindanao Avenue toll gate. Okay, dito na tayo. So parang nagkaroon na rin ng dito, pagbabago dito sa sa pagpasok dito ng NLEX. So makikita nyo dyan sa kaliwa, medyo matraffic din dahil masikip din yung palabas dito sa may NLEX.
Okay, so nandito na tayo. Nakikita na natin itong toll plaza, toll gate nitong NLEX, and pag once na natapos na to, mukhang ito yung magiging on-ramp. Bali, kakabig tayo dito sa kaliwa. Tapos, paakyat na doon sa may elevated na expressway. Tapos nakalagay na dyan, eto na, nandito na yung mga precast. Ayan, nakapatong-patong na siya dyan sa kaliwa, oh. Dami na, oh. Doon sa kabila na ano na nila, na-install na nila yung precast. So dito sa bandang kanan, wala pa. Bali, yan, nire-ready pa lang nila. Pero etong kalsada ay nasemento na nila dito sa baba. Unlike doon sa kabila, medyo ano pa, wala pa. And dito sa may gilid natin sa kaliwa, ayan, ano na, may wall na din, nalagyan na rin nila. Meron na rin pala doon sa sa dulo. Tapos ayan, oh, may may mga tambak na sila dyan. Mataas na yung lupa, oh. Paahon na talaga. Ayan, dito, eto, may mga precast na rin pala dito. Mataas na rin pala yung precast dito. Bali dito sa hindi ko alam kung tama ba yung pagkakabigkas ko or yung tawag ko dito. Kung precast nga ba to, yung mga wall na yan na ina-assemble dyan. Pero dito sa kaliwa, yung makikita natin, mataas na yung wall. And palabas na dun. Halos kapantay niya na dun sa may sa mga girder. Etong wall dito. Palabas ng NLEX. So yun, dire-diretso na yan. So ang unahin lang muna na matapos ay itong section 1A nitong segment 8.2 hanggang sa makatawid doon sa may Quirino Highway. Yan. So siguro mga bandang siguro to, mga I think siguro mga March or June. Hindi, mga May siguro. Ayan, bago matapos na yung yung mismong yung elevated expressway, patawid na dyan sa may Quirino Highway. So ayan, makikita na natin etong demolition dito. At maluwag na tong ayan, kaliwat kanan, no? So dito, eto sa kanan, nakita nyo? Dito na-demolish na yan, mga bahay dyan. Pero yung banda ron, mukhang hindi pa napagpatuloy. Bali dito lang, eto lang, itong part lang na to. Ito sa kaliwa, ayan, na yan. Oo, na-demolish na talaga yan. Pero dito sa kanan, naputol pa yung demolition. Tapos meron pang nagde-demolish dun na backhoe. Okay, so eto na yung yung mga residente dati rito na na-demolish. Yung dadaanan ng project. Malawak din to. So makikita natin dito may may mga backhoe na dyan. Puntahan natin banda rito. Ayan dito. Pero yung banda ron, hindi pa natapos. Yung ibang mga kabahayan, bali dito lang sa bungad yung na-demolish. Tapos eto na yung pababa dito. Maswerte ilang mga bahay dito na hindi inaabot. Yung dito lang, yung dadaanan lang ng mga poste or columns. Ito, dami mga mga nag-iba rito ng mga bahay, oh. Daming na wasak na mga kabahayan. Kasi may backhoe pa dun na gumagawa. Ayun. Feeling ko naman yung mga bahay dito
na na-relocate naman sila. Bali, natulungan sila ng local government para magkaroon sila ng lilipatan. Pag tayo rin dito. Ito parang stereo to. Ayun. Bali yung banda rito, ang bahay. Demolish. Medyo malalaki rin yung mga bahay dito na nagigiba ngayon. Yun. Wasak. Durog na. Eh kuya, saan napunta yung mga nakatira dati dito? Sa Naik, Cavite. Naik. Oo, itong pang limang bat. San Ildefonso, bat. Bulacan? Ay, wala. Ole. Yung Kasi puno na yun sa Naik. Sa Naik. yung iba sa San Ildefonso, Bulacan. Ano yun? Pabahay na yun sa kanila? Babae, tapos magbabayad ka pa rin. Oo, parang rent-to-own, babayaran nila. Mga ilang pamilya yun? Marami? Marami na, mula dun sa Mga 100 mahigit? Ganon? gitna. Oh. Mahigit 100. Ayan, madadamay ba yan? Yan, diretso yan hanggang Mercury Drag. Hanggang Mercury. Oh, lagpas pa, pag ganun. Sa may palengke. Ang tagos kasi nito, Commonwealth eh. Oo nga, sa Commonwealth. Ayan, pansamantala, dyan muna sila, hindi pa ginigiba. Hindi pa. Pero baka next year. January. January. So nakapila na rin sila. Nakakuan na yan. Tapos ma-relocate din sila. Yan, puro Bulacan na yan. Bulacan na, kasi napuno na sa Naik. Ayun. Sige kuya, salamat. Ayan napakalawak na ngayon ng na-demolish dito. Ito, mga ilan pwede mapakinabangan. Mga bakal. Dito. Na kinukuha ng ilang mga residente. Doon may pa continuous yung dito, yung construction. Bali ito, may mga pa backhoe. Ayan. Ito, putik dito. Tapos ayun, may mga ito yung mga backhoe. Bali dito na dadaan yung poste, yung girder, patawid na yan dito. Magmula doon sa may NLEX toll gate, Mindanao Avenue. So makikita nyo, dire-diretso yan. Papunta doon sa may kabilang side sa Quirino Highway, sa may Sauyo. So tingin ko hindi naman makakapekuhan yung mga dyan. Hindi, ito, Katipunan kaliwa. Kahit upunan. Di ba may mga subdivision dyan, hindi sila abutin? Hindi. Ito lang. Ayan. Grisar, tapos Happy Road, sa likod na ng Mercury. Sa likod ng Mercury. Yung doon, yung mga raming bahay doon. Ayun. Ayun, nag-iba na. Sak na. Sige kuya, salamat. Okay. Alright, ito na. Simpleng update natin dito sa ginagawang construction ngayon dito sa may NLEX C5 North Link segment 8.2 section 1A. Bali, ito yung section 1A magmula doon sa toll gate ng Mindanao Avenue patawid dito sa may barangay Sauyo, sa may Sauyo, sa may Quirino Highway. Ngayon ay December 16, 2025, alas 4:30 ng hapon. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.